Natapos ang ating last chapter sa Dandaden, kung saan natalo na ni Ocaron si Gigi. Narinig naman ni Ocaron ang boses ni Turbo Granny, at agad niyang pinuntahan ito upang tulungan. Si Momo naman ay matagumpay na naisagawa ang kanyang plano, kung saan palalabasin niya ang halimaw sa labas ng bahay at talunin ito gamit ang sinag ng araw. Ngayon, ating nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Dandaden, at ito ay ang chapter 45 at 46. Nagsimula ang chapter, kung saan tuluyan ang nasira ni Momo ang bahay gamit ang malaking fire truck. Nasinagang muli ng araw ang higanting uod, at tuluyan ang nasunog ang kanyang balat, hanggang ito ay bumagsak sa lupa at hindi na kumikilos. Nagulat naman si Momo sa pangyayari at nilapitan niya ang katawan nito, upang kumpirmahin na patay na nga ang kanilang kalaban. Sinipa ni Momo ang bulati habang sinasabi, na halika, harapin mo ako. Bigla namang umangat ang katawan ng halimaw na ikinatakot ni Momo, at tumakbo ito palayo. Isinuka ng halimaw ang pamilya Kito at sinambit ni Momo, na buhay pa pala kayo, napakaswerte nyo. Bumangon ang pamilya Kito habang sinasabi nila, na buhay tayo. Buhay tayo inay. Sinabi ng matandang babae, na tignan mo kung ano ang ginawa mo, habang sinaad ni Momo, na iyon ang dambuhalang uod na kumain sayo. Sinambit ng matanda, na ang sinasabi ko ay ang pagpatay sa dakilang ahas, tanga ka. Sinabi ni Momo, na kinain ka ng literal, at yan pa talaga ang iniisip mo. Pasensya na, pero wala akong oras para makipaglokohan sa inyo, kailangan kong tulungan ang iba. Bigla namang yumanig muli ang kinatatayuan ni Momo, na ikinagulat niya. Patuloy na lumalakas ang pagyanig ng lupa habang sinabi ng matandang babae, na malaking pagkakamali ang ginawa mo. Kasalanan mo to. Ikaw ang may sala sa lahat ng to. Sinabi ni Momo, na bakit ako, habang biglang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa bulkan ng syudad. Sinambit ni Momo, na totoo ba ito, habang sinaad ng matanda, na sinabi ko na sayo. Dahil nag-aalay kami ng mga sakripisyo, kaya pinuprotektahan ng dakilang ahas ang lupang ito mula sa bulkan. Pero tapos na ang lahat, dahil patay na ang dakilang ahas. At ito ay kasalanan mong lahat. Nag-announce ang kinauukulan ng syudad sa lahat ng tao, na ang bulkan ay biglang sumabog. Ang lahat ng tao na nasa lugar ay magmadaling lumikas. Pakiusap, unahin nyo ang inyong buhay at kaligtasan. Ibinalik naman ang scene sa matandang babae at sinabi nito, na ang dragon na umaakyat sa langit ay magbibigay ng bahaghari. At ang galit ng bundok ay lulunukin ang nayon. Eksaktong tulad ng alamat na naipasa sa nayon na ito sa mga henerasyon. Paano mo balak ayusin ito? Sinabi ni Momo sa kanyang sarili, na kakaiba, hindi karaniwang lumalabas ang uod sa ilalim ng araw, bakit sasabihin ng alamat na ito ay dragon na umaakyat sa langit? May isa pang fire truck ang tinitignan ni Momo habang sinabi nito sa matanda, na mali ka. Ito ay hindi ang alamat ng dakilang ahas. Ang dragon na umaakyat sa langit ay isang natural na bukal. Ang bukal na sumasabog ay isang pangitain ng pagsabog ng bulkan. Alam iyon ng mga tao noong sinaunang panahon, kaya ito ay naipreserve sa mga alamat. Sa isang punto, mukhang nagbago ang interpretasyon. Sinambit ni Momo sa kanyang isipan, na ang mga tao na nahadlang din sa kakayahang mag-isip dahil sa takot, ay maniniwala at gagawa ng mga bagay tulad ng mga sakripisyong tao. Binuhat ni Momo ang higanting uod habang sinabi pa nito sa kanyang isipan, na nandito ako upang pigilan ang pag-uulit ng mga ganitong pagkakamali. Sinaad ng matanda, na gusto mong makipaglaban. Dahil ikaw ang tumanggap ng responsibilidad, ikaw ang magiging sakripisyo namin. Sinambit ni Momo, na hindi ito biro. Walang paraan na ako ang tatanggap ng sisi na to. Ang pagsasakripisyo ng tao ay hindi mangyayari. Itinapon ni Momo ang higanting uod pa ibaba ng bundok, at sabay na tumakbo ito upang sundan ang halimaw. Hinabol naman siya ng pamilya Kito habang sinasabi nila, na paano mo nagawa yan sa mga labi ng dakilang ahas. Sandali lang. Sinabi ni Momo, na lubayan niyo ako, habang sinambit ng matanda, na tumigil ka sa pagtakbo, ikaw na maliit na peste. Patuloy lang sa pagtakbo si Momo habang daladala ang halimaw gamit ang kanyang psychic power. Sinaad ng matanda, na itigil mo ang pagtrato sa dakilang ahas na parang biro. Hindi ka namin papayagang makalusot dito. Si Momo ay nagtungo sa nasirang hot spring at ibinaon ang katawan ng halimaw sa bukal ng tubig.
Sinambit ni Momo na tanggapin mo ito. Pangunahing daluyan ng tubig ay okay na. Muling tumakbo si Momo pabalik habang nakita siya ng pamilya Kito at hinabol nila siyang muli. Sinabi ni Momo na kung ang nayon ay malulunod ng magma na yan, magiging totoo ang alamat ng dakilang ahas. Hindi ko papayag ang mangyari na mapatunayan ang tangatanggang alamat na yan. Pinuntahan ni Momo ang ulo ng higanteng bulati at binuhat niya ito habang sinasabi na ang uod ay isang mahabang tubo mula sa bibig hanggang sa puwet nito. Ngayon, gawin na natin to. Habang daladala ni Momo ang ulo ng halimaw ay nagbubuga ito ng tubig at sinabi na simula na ng paghuhugas. Nagtungo si Momo kung saan bumababa ang magma at doon ito nagbuga ng tubig habang sinasabi na gumagana ito. Patuloy lang sa paglabas ng tubig ang higanteng bulati habang naglalabas din ito ng kanyang likido na nagkalat sa gubat. Sinabi ni Momo na magaling. Ang katas ng uod na yan ay talagang nakakagulat. Pero ang buong lugar na to ay nasa matinding panganib. Mas delikado pa ang forest fire kaysa sa magma. Nahabol naman ng pamilya Kito si Momo at agad na sinipa ng matandang babae sa likod ang dalaga. Nabitawan ni Momo ang halimaw at bumagsak ito sa sahig, habang sinambit ng matanda na hindi namin hahayaang lalo mo pang pagtawanan ang dakilang ahas. Sinabi ni Momo na sinusubukan kong pigilin ang lahar, kaya huwag niyo akong pigilan. Sinaad ng matanda na kami ang pamrotekta sa lupaing ito, at ang mga tagalabas ay tumigil na sa pagsasalita. Isasakripisyo ka na lang namin para pakalmayan ang galit ng dakilang bulkan. Sinabi ni Momo na nagpapalit ka na ng Diyos. Bigla bang naging walang halaga ang iyong dakilang ahas? Hinarap ni Momo ang pamilya Kito habang pinapatigil ng matanda si Momo sa pagsasalita. Bigla namang dumating ang lalaki na nasa shrine ng lungsod at inatake ang pamilya Kito. Sinambit ng lalaki kay Momo na hindi ko naisip na ikaw pala ang apo ng aking guro, pasensya na talaga. Sinabi ni Momo na ikaw yung priest na gustong maging butchuber. Sinaad ng priest na 1 linggo ang nakalipas, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking guro. 3 kabataan ang papunta sa'yo, bantayan mo sila at magmasid ka sa kanila. Yun ang sabi niya. Napagtanto ni Momo na ang tinutukoy na master ng priest ay ang kanyang lola habang sinabi pa ng lalaki na ang tanging taong bumisita sa aking dambana ngayong linggo ay isang batang babae na interesado sa mga tsuchinoko na halimaw, kaya bigla namang sinabi nito sa kanyang sarili na sana maging butchuber na lang ako. Pinagpatuloy na niya ang sasabihin niya kay Momo na akala ko isa ka lang turista. Nagsalita naman ang matandang babae na ikaw, pangit na priest. Hindi kita kailanman nagustuhan. Kaya't ngayon ikaw na ang kasama ng tanga na to, ha? Habang pinipigilan ng lalaki ang pamilya Kito ay sinabi niya kay Momo na iwan mo na sila sa akin, pakiusap, mag-focus ka sa pagpatay sa apoy. Sinabi ni Momo na sige, salamat, habang agad na kumilos ito at muling binuhat ang ulo ng higanteng uod. Mabilis na tinutok ni Momo ang tubig sa bulkan habang sinasabi nito na mukhang mas bumigat ito ngayon at hindi ko alam kung kailan ako mauubusan ng lakas. Sana hindi ako biglaang mag-collapse tulad ng dati. Bigla namang may umatake sa katawan ng halimaw na naging dahilan upang mabutas ito. Labis namang nabahala si Momo habang patuloy na nabubutas ang katawan ng uod at nahuhulog ang likido nito sa paligid ni na Momo at ng iba pa. Bigla namang ipinakita si Gigi na inatake ang pamilya Kito at siya din ang dahilan sa pagkabutas ng bulati. Patuloy lang sa pagbato ng atake si Gigi gamit ang kanyang first ball hanggang ang matandang babae ang hinarap nito at nagpakawala ng malakas na sipa. Nagawa namang pigilan ng matanda ang paa ni Gigi gamit ang kanyang kamay, ngunit dahil sa lakas ay nabali ito. Sinabihan ni Momo si Gigi na tumigil sa kanyang ginagawa at nang muling atakihin ni Gigi ang matanda ay hinila ito ni Momo gamit ang kanyang kapangyarihan. Matagumpay na naiwasan nila ang pinakawalang atake ni Gigi, at nang susubukang muling umatake nito ay may biglang sumipa sa kanyang mukha. Ang lalaking priest ang may gawa ng pag-atake kay Gigi, habang bigla namang nag-counter ito at nasipa niya ang lalaki sa ulo na naging dahilan upang magdugo ang kanyang ilong. Sinundan pa ng isang sipa ni Gigi ang lalaki, ngunit agad na hinila ito ni Momo gamit ang kanyang psychic power. Sinabi ni Momo na okay ka lang ba? Habang sinambit ni Gigi, na ikaw na mabilis na gumagalaw at humaharang sa daraanan ko, baka ikaw na muna ang patayin ko.
Sinaad ni Momo na makakapatay ka ng tao kung magpapatuloy ka. Ayokong maging mamamatay tao si Gigi. At nasaan si Okaron? Anong ginawa mo sa kanya? Sinabi ni Gigi na ang gusto ko lang pag-usapan ay ang gusto kong pag-usapan, gutom na ako. Nakatayo na ang lalaki at sinabi kay Momo na hindi ako makapaniwala na umabot na sa ganito. Delikado siya, wala akong laban sa kanya. Sinambit ng matanda na kasalanan ninyong lahat to. Kayo ang nagdala ng gulong to dito. Sinabi ni Momo na tumigil ka. Hindi ito ang tamang oras para sa mga walang kwenta mong sinasabi. Ang tatlo ay hinarap si Gigi habang ito ay naghahanda upang atakihin na sila. Dito na natatapos ang chapter 45 at 46 ng Dandadan. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.